Isang mapagpalang araw sa inyo lahat. Ito nga po pala yung pangalawang araw ng paggawa ng bahay ni Ate Bebelyn. Nung unang araw nga itinayo namin ng mga haligi nito. Ngayon naman ay gagawin ng paglalagyan ng yero. Umaga pa lang ay sobrang tirik na ng araw at talagang maramdaman ng init. At ito nga rin talaga ang matrabahong part sa paggawa ng bahay na kailangan pantayin ng bawat paglalagyan ng yero. Wow, kala mo naman ay marunong na rin ay. Medyo natuto na rin naman. Ikaw ba namang assistant na sinisipat ho talaga ni Tate Rene ang paglalagyan ng yero para hindi mahirapan mamaya. Kasi kapag may umbok na kaunti ay hindi papantay ang mga kahoy na ilalagay at tamang tingin nga lang tayo dito at kung may iuutos na ipapakuha o ipapakapit saka lang tayo lalapit. Sa paggawa pa lang talaga ng bahay na ganito ay napakahirap na. Kala ko nga dati madali lang gumawa kung saan pako lang ng pako pero hindi pala ganun. Kailangan nakalako o kita ng paglalagyan ng kahoy para mas tumibay pa. Sa bilis nga ng oras ay hindi namin namamalayan na magtatanghali na. Kakasimula pala ng video ko, kakain na agad. At kapag nga kami ay gumagawa ng bahay ay nagbabaon kami ng ulam ni Tate Rene. Para after kumain, diretso trabaho po agad. At medyo may kalayuan din naman ang bahay namin dito kaysa umuwi pa nga. Pero yun nga, pinaghain pa rin kami ni Ate Bebelyn. Sabi ko naman meron kaming baon, pero nagpumilit si Ate Bebelyn. Ay siya, sige at kakain na kami. At mabuti na rin may ibang ulam dahil yung nabili naming ulam hindi namin nakain dahil matamis. As in matamis. Minatamis ang pakbit po siguro yung nabili ko. Instead na asin ang ilagay, asukal siguro ang nailagay nila. And shoutout po sa tindahan na nabilan ko kanina. Bali nga po pala ang ulam na binigay ni Ate Bebelyn ay sinigang na tilapia. Ay talaga naman pasok sa panlasa. Pagkagani rin gutom din talaga itaw bang kaldero. After nga namin kumain, diretso trabaho na. Naglagay na rin muna ng palapa ng nyug para kahit papaano hindi ganun kainit. At talaga namang napakasakit sa balat. Kaya ugaliin din natin uminom ng tubig para maiwasan ng mga bagay na hindi inaasahan. Kaya pansamantala, palapa muna ng nyug ang inilagay namin habang hindi pa naiayos ang mga kahoy na papatungan ng yero. Nilelevel muna ito ni Tate Rene dahil sa nagagalaw ang mga haligi kada papakuan. Pero dahil sanay na nga itong si Tate Rene ay agad namang naiayos. At habang busy kami dito, itong si Ate Bebelyn ay busy rin sa paggawa ng merienda. Aba nga naman, kasarap magtrabaho dito. Bali pala gagawa siya ng puding at medyo matagal daw itong lutuin. Kaya inihanda lang muna niya. After sa taas si Tate Rene, sunod naman ang sahig at napagdesisyon na namin na sa sunod na lang lalagyan ng bubong at aagahan na namin ng punta para hindi ganito kainit. At saludo rin talaga ako sa mga construction worker na buong araw nakabilad sa araw. Hindi talaga madali ang trabaho nila. Pero yun nga, para sa pamilya, kakayanin upang mapunan ng mga pangangailangan sa buhay. Mag-ingat po kayo palagi. So ayan, luto na daw yung ginawa ni ating pudding. Ano yung ingredients yan? May gatas po, may asukal. Balinghoy. Gatas, asukal, balinghoy. Yun daw pinakang ingredients niya. Tikman natin. Mahilig si Ate Bebelyn magawa ng ganito kasi business niya yung pagtitinda ng mga suman, balinghoy, biko, sarap naman yung nasa taas yan. Parang parang suman na binalot sa saging. Paano wala akong foil, kaya wala akong choice na dahon ng saging. Ito masarap sa mga kape. Patigas yata maigi. Hindi naman. Hindi po. Ano yung lasa? Hindi ka yung na prito baga? Saludsod. Saludsod ba? Yun, kalasa ng saludsod. Pero masarap sarap. yan. Sarap pa yun? Kain pa sir. Kami kakakain lang po ng tanghalian. Pero si Ate Bebelyn na nagluto agad ng ganito. Parang 1:30 pa lang ata. Maalis ako wala kayong pang merienda. Sige po Ate, salamat po. Kami, natin kakain ito mamaya. Alas 3.
kasi maalis ay kaya inagahan ko na luto. Sige ate, salamat po dito. Pamarin na tayo mamaya. Tayo, may ano po, pudding. So yun na nga, nabusog na naman tayo. Balik trabaho na ulit at nagpapako na nga si Tate Rene ng sahig. At dito nga sa part na to, pwede na tayong humawak ng martilyo para makatulong sa trabaho. Unti-unti na nga nagagawa ang bahay ni Ate Babylin. Lagi niyang kwento na matagal na niyang pangarap magkamero ng maayos sa tahanan. Nakakatuwa rin na isa tayo sa naging tulay sa pangarap niya. So yung mga babayan, at ito po yung day 2 na aming nagawa ngayon sa bahay ni Ate Babylin. So bukas, nalalagyan na po namin ng bubong ito at hindi lang po talaga kinaya ngayon dahil sobrang init po. Kaya ang ginagawa na lang Tate Rene ay nilalagyan na lang po muna ng ukit para doon ilalagay yung pinakang kahoy na pagdidikitan po ng dingding. At unti-unti na pong natatapos, so siguro mga 2 days o bukas, pwede nang matulugan to ni Ate Babylin. Nagpapasalamat din po ako sa mga sponsors natin, kay Ma'am Betty, at sa mga anonymous sponsors, kay Tita Maria Magnet, sa mga sumusuporta sa atin sa pagbablog dito sa Oriental Mindoro. Maraming salamat po. Nakakatuwa lang po na isipin na meron na naman po tayo natulungan na isang pamilya dito sa Oriental Mindoro at kahit papaano po ay nabigyan po ng kaginawahan na mapaayos yung bahay o mapagawa ng bagong bahay. So grabe po yung saya ni Ate Babylin. Wala lang siya dito ngayon dahil sinusundo niya yung anak niya. Kaya kami dalawa lang Tatay Rene ang naiwan dito. So napakasarap din po magluto ni Ate Babylin. So abangan nyo rin po yung pagtapos ng bahay dito. Siguro bukas, pwede na itong matulugan bukas. At aagahan po namin bukas mga alas 6. Magsisimula na kami ni Tatay Rene para hindi ganun kainit. Kasi pag ganitong kainit po, napakahirap magtrabaho. Tulad po ng pagbubong, hindi po kakayanin talaga. Kawawa po yung kawawa po si Tate Rene. Maraming salamat po sa inyong panonood dito sa Ren Vlogs at papahinga po muna kami. Sa next episode po, abangan nyo po yung aming paglalagay ng bubong at dingding. So thank you very much po. Bye bye.